Ayun, so welcome back. So balik ulit tayo sa pagbablog. So update lang, magpipintura na tayo ng ating makina. So after 1 month, 2 months I believe na binuo natin to. So finally, pinturahan na natin. So okay na ako dito, test na natin. Gagawin natin, pinturahan natin ng epoxy primer gray para hindi siya kalawangin. So yan, ito lang ito na halo ko na to. Gagawin natin, papaklasin na natin para mapinturahan lahat. Okay? So yan ang gagawin natin for this day. O, tara! Okay, so papaklasin na natin to. So grabe, dami ko talagang pinagdaanan dito. Dami nating trial and error, grabe ang gastos. So, talaga nag-trial and error ako. So may mga binili tayong pyesa, hindi naman na match. Purpose lang natin doon is masubukan lang. Hindi natin nagamit, sorry ko lang. So in the future, sana magamit natin. So, pinapaklas na natin. Kung mga nakasubaybay sa akin, alam nyo kung ano yung pinagdaanan natin, no? So, dami natin pinagdaanan. So, hopefully, in the future, magbunga ang ating paghihirap. So, ito na. Tanggalin na natin. So, ito na pinturahan na natin. Testing lang tayo, kaya may pintura na. Pero, papatungan ulit natin yan. Kung makikita nyo lang dito, personally, mga makina, kinakalawang na siya. Medyo na yung ulan, nagpaparamdam na, kaya kinakalawang na. Lahat ng parte dito, tatanggalin na natin. Gagawin natin sa ngayon para mapinturahan yung sulok-sulukan nito. 4 liters na epoxy primer gray ang ating pinili. Sana siya sa kalahati. So, kasi nagpintura tayo dito sa taas para sa drying rack. So yung natira, gagamitin natin para dito. So sana mapagkasya natin. Dahil ang mahal ng pintura. Alin na. So tanggalin na muna natin yung wiring para natin matanggal na natin tong electrical part. Okay. Okay, so ito yung pinaka mabigat sa lahat. So alalayan natin to para hindi masira. So lahat to pipinturahan natin. Pinapahirapan ko sa sarili ko, baliktad na lang natin, no? Para hindi mahugulo. Kaya nakabigat. Okay, so natanggal na natin lahat ng mga ikinabit natin, I mean. So, pwede na itong pinturahan. Haluan lang natin ulit. Ito. Ano lang natin, testingin na muna natin. Simulan na natin pinturahan. Actually, nasimulan ko na. Tingnan na natin. Alright, so yan, tapos na natin ating pininturahan. Pinturahan na natin lahat ng mga dapat pinturahan. Ultimo ito, pininturahan na natin. Tapos ito, pininturahan naman natin ito lahat. Ang gagawin natin ngayon is ibabalik na natin ito sa mga posisyon nila. Matagal pa to bago palawangin, napinturahan na natin ito. Okay, so ito na yung itsura. Ayan. Napinturahan na natin ng primer. Ayan. Ayan, pati yung loob. Matagal-tagal pa to bago kalawangin. So yan, ibabalik na natin ito sa original na paggagamitan.
kakabit na natin itong makina. So ayan, ipapasok na natin itong conveyor screw dito. So hindi na natin ito pininturahan kasi matatanggal lang din naman. Ito lang ang pininturahan natin. So ipapasok na natin yan dito sa loob. Malapit na. Ito na lang ang ikakabit natin dito. Okay na, pwede na natin itong paanda rin. Alright, so katatapos lang natin magpintura. So yan, dumi-dumi natin. So yan, pakita ko lang yung finished product. I think alas 5 PM na ng hapon. Yan, so pakita ko lang. So ito na yung pinintura natin. Then ito rin, sinabay na rin natin itong hammer mill. So actually, hindi pa tapos to. Kinapos na ako ng pintura. Kung ano lang yung natira na pintura, matapos ko magawa mapinturahan to, sinunod na natin to. So hindi pa totally ito tapos. Pero at least pintura na siya. So kapag may budget, tapusin ulit natin. So yun lang ang natin, ang update. So maglilinis na lang tayo. Ito naman yung sa 3-in-1 charcoal briquetting machine. Yan, yung hammer mill. Pero at least, so okay na to. So ito naman yung luma kong extruder. I-re-retard na natin yan. Ito na yung yung upgraded version eh. Ito yung old version natin. So gagawa tayo nito kapag tumaas yung demand ng ating briquette. At least ito, kaya na makipagsabayan to. So yun lamang. Tabangan natin ang susunod na kabanata.